Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ng mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, malaking banta ito. Just in breaking news, BP Sara may malawakang plano ngayong 2025 election. Yan mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay Balitang Pinoy TV. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video nito. Eto na po. Naman natin kahapon news kahapon, no? Ito ngang usapin na Vice President Inday Sara Duterte nagbitiw na sa gabinete ni Presidente Bongbong Marcos. Nag-resign na siya bilang DepEd Secretary at bilang yung sa NTFL rin, no? Bilang chairman doon. Nagbitiw na si VP Sara. Yes, marami ang mga yung mga let's say mga political expert na nagsasabi na expected na yun kay VP Sara, okay? Pero hindi nila alam na itong pagbibitiw ni Vice President Inday Sara Duterte is a new political ball game. Okay? Malaki ito. Okay? Kung laliman nyo ang inyong isip patungkol dito sa pagbibitiw ni VP Sara, ito lang yung masasabi ko sa mga dilawista. Matakot na kayo. Dahil itong kanyang pagbibitiw po ay hindi ito biro. Okay? Baka akala ninyo, nagtagumpay kayo. Kasi yan naman ang sabi ng mga dilawista ay nagtagumpay sila kasi si VP Sara nag-resign na. Okay? So yan ang mga pag-uusapan natin, itong pagbibitiw bilang isang gabinete ni PBBM. I-explain po natin, ito ba ay maganda para kay VP Sara? Ito ba ay kawalan sa mga Marcos administration o ito ba ay sa kabutihan ng Department of Education? Pag-usapan natin ito mamaya, okay? Pangalawa nating pag-usapan ay ilan sa mga mambabatas. Alam naman natin yung mambabatas bias yan Hindi raw nila ikinagulat itong pagbibitiw ni VP Sara, okay? Bilang isa sa gabinete. Yan, pag-usapan na natin yan kasi masyado na pagkatapos na. Yan mga kababayan, paano po sila magugulat? Plinano po nila, no? Sa simula pa lang, gustong-gusto na po nilang patalsikin si VP Sara. Magugulat ka pa ba kung mismong si VP Sara na magre-resign dyan sa Department of Education? Siyempre hindi na. Malaking ano yun, malaki namang katangahan yun kung sasabihin mo, gulat na gulat ako. Dahil nag-resign po si VP Sara bilang secretary ng Department of Education. Gayong sa at the very start mga kababayan, gustong-gusto nyo na po siyang ligwakin dyan sa kanyang posisyon. Yan po talagang totoo. Talagang hindi po talaga kayo magugulat ng mga mambubutas kayo. Kasi sa simula pa lang, yan na po talagang gustong-gusto ninyo Diba? Gustong-gusto ng amo ninyo. Gusto nilang mag-resign na si VP Sara. Ngayon na nag-resign na si VP Sara pa rin ang may kasalanan. Ano ba kayo? Julol ba kayo? Saan na siya lumugar dyan si VP Sara? Talagang pinopolitika nyo siya. Okay? Mamaya, i-explain natin yan kung bakit konektado ito sa pagbibitiw, konektado ito sa banat ni Baste Duterte. Okay? Laban dito kay Bongo. Okay? Pagkatapos ng kinall out ni Baste itong si Bongo, pagkatapos ng sunod na araw, nagbitiw na sa gabinete si VP Sara. Mamaya, i-explain natin yan. Okay? So yan mga kababayan, talagang connected yan. Si Bongo lang siguro mga kababayan, yung narinig natin, no? Na pinagsalitaan ni Mayor Baste ng ganon. Pero sa totoo lang, generalize na po yun. Generalize na po ni Mayor Baste. Sa pangkalahatan, lahat po ng mga kaalyado ng mga Duterte, dyan po sa matataas na posisyon. Siguro ko yun po yun talagang
At sa palagay ko mga kababayan, tinamaan po Tinamaan po si BP Sara sa mga sinabi ni Mayor Baste Duterte. Kaya ito, agad-agad na umaksyon. Mahirap naman kasi yun mga kababayan, di ba? Kapamilya mo na yung talagang dinudurog dyan sa Davao City, tapos hindi ka pa rin magsasalita dahil isa ka sa mga alter ego ng ating Pangulo. Kung ano man ang sasabihin mo, kailangan mo pa muna mag-isip dahil siyempre, kaalyado pa kayo eh. Itinuturing mo pa siyang kakampi. Diba? Pero ngayon mga kababayan, sa pagre-resign po ni Vice President Sara Duterte dyan sa Department of Education, isa po itong malaking hakbang para rumesbak na. Rumesbak na po ang oposisyon. Bago ang lahat, bago natin ito pag-usapan, help me po na i-like at i-share. Okay? Like and share para kakalat ito sa taong bayan, guys. Okay? Sabay-sabay natin i-like at i-share itong Dorma TV, Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And also guys, paki-subscribe, paki-follow para lagi tayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Subscribe, follow Facebook at YouTube. Ready? Subscribe, follow. 1, 2, 3, go! Thank you very much. Okay? So simulan na natin ang ating talakayan. Okay? Ang pagbibitiw po ni VP Sara. Okay? Sinasabi niya ito na hindi ito kahinaan ang kanyang pagbibitiw. VP Sara is a strong woman, a strong leader, and meron itong meaning itong kanyang pagbibitiw. Hindi lang ito pagbibitiw para... Ang pagbibitiw po ni VP Sara mga kababayan, no? Real talk lang po mga karbi natin. Ito po ay isang malaking tinik, balakid, no? Dito sa mga kalaban. No? Ngayon makikita na po natin talaga, 'di ba? Kung anong gagawin ng kalaban ngayong totoo na. Totoo na ngang ito, parang ano na 'to eh, parang 'di ba? Kung tawag dito ba? Parang eto na yon mga kabayan, eto na po yung hinihintay nating lahat, no? Na moment kung saan talagang babanat na po. Ito, expected natin mga kabayan na babanat na talaga dito si Vice President Sara Duterte sa mga kinahaharap na issue ng ating Pangulo. Baka nga mga kababayan eto, opinion ko lang po baka nga po mga karibin natin makita na po natin si VP Sara na isa sa palaging magsasalita dyan sa mga maisog rally. Diba? Iwanan ang Department of Education. Hindi lamang ito pagbibitiw para iwanan ang gabinete ni PBBM o ayaw niya na ng gabinete ni PBBM. Okay? Alam ko, itong pagbibitiw ni Vice President Inday Sara Duterte, inisip niya ito ng mabuti bago siya nagbitiw. Okay? Alam kong si VP Sara may plano ito sa taong bayan. Okay? Mamaya, i-explain ko sa inyo after the video na ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga possible reasons bakit nagbitiw itong si VP Sara. Okay? So, panoorin natin itong video at magre-react tayo. Play. Kinagulat ang mga taga-Department of Education ang biglang pagbibitiw kanina ni VP Sara Duterte. Hiling naman ng ilang grupo, sana raw hindi na politiko ang pumalit kay VP Sara bilang kalihim ng DepEd. Actually, no? It doesn't have to be not a politician or a politician yung mag-handle ng... Kasi insulto yan kay VP Sara eh. Bakit ba? Nakukulangan ba kayo sa trabaho ni VP Sara bilang DepEd Secretary? Kasi insulto yan eh. Yung ganitong klaseng balita na sabi nyo na dapat hindi politician yung ano. Tama yan dahil tama yan sinabi nyo, pero huwag nyong bahira ng mali siya yung ginawa ni VP Sara. Dahil ever since si VP Sara, hindi niya ginawa na isang laro na politiko o politika itong pagiging DepEd Secretary niya. Nagtatrabaho ito ng matino. Kayo lang ang nag-iisip dyan na namumulitika si VP Sara. Tiklop na nga si VP Sara sa kanyang bibig, sa kanyang mga banat. Sa Bisaya pa, gidaog-daog na nga si VP Sara. Oh. Pero, nagbitiw itong ating Vice Presidente for a greater reason. Mamaya, explain natin yan. Play. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo.
Matapos ang 2 taon, binitiwan na ni Vice President Sara Duterte ang pagiging kalihim ng Department of Education. Gayon din ang pagiging Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Hindi lang DepEd Secretary ha, Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. So dalawa yung kanyang binitawang pwesto. That means to say, wala na siyang obligasyon sa gabinete ni Presidente Bongbong Marcos. Okay? So, kawalan ba ito? Of course, yes. Kawalan ito sa gabinete ni PBBM. Remember, kayong mga gabinete ni PBBM, itong Marcos administration, Well, mga kababayan, ang ipalit... Eto, no, ipalit nyo sana si sa bagay, sa pag-resign po ni Vice President Sara Duterte dyan sa NTF-ELCAC, ipalit nyo po si Castro para mas maging effective. Ano? Ha? Si Franz Castro po ang ipalit nyo dyan sa pagiging Vice Chair ng NTF-ELCAC, pati dito sa Department of Education. Yan magaling po yan si Castro. Inire-recommenda na po natin. Para mas lalong tumibay ang foundation ng ating bansa. Diba? Franz Castro, mag-apply ka na. Ina-applyan ba yan? Or sinisip-sipan lang yan para maging isa kang gabinete ng ating administrasyon? Ina-applyan ba yan o sinisip-sipan lang? Ayan ha. maraming salamat Melody Buenbrazo. Dula ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro. Yun, malalim yun. Yung sinabi ni VP Sara, malalim yun. Itong pagbibitiw niya, hindi ito simbolo ng kahinaan, kundi ang pagbibitiw ni VP Sara kung saan sa tingin niya productive siya, kung saan sa tingin niya mas makakatulong siya sa taong bayan. Yan mga kababayan, makakatulong sa mga guro yung pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte dyan sa Department of Education. Ito pong opinion ko kung bakit makakatulong. Kasi nga po, di ba, binabawasan nyo yung pinipersonal nyo si Vice President Sara Duterte dyan sa Department of Education. Binabawasan nyo yung mga dapat na budget ng Department of Education. Siguro ko naisip ni VP Sara na kung aalis ako dito at iba yung mamumuno, maaaring may balik yung mga dating budget. But eto naman ang problema. Kasi nga po mga kababayan, kapag buwaya, yung inilagay dyan sa Department of Education, useless yung pag-resign ni Vice President Sara Duterte. Magkakaroon nga ng malaking budget or pondo ang Department of Education, pero malamang sa malamang kung buwaya ang nandyan, porsyento na lang. Sa 100%, baka ilang persyento lang ang mapupunta sa Department of Education. Like what happened? Ito hindi ko masasabing ganun nga talagang nangyari, pero nakikita po natin sa PCSO, no? May nanalo na naman, Yan po siguro ang magiging ganyan po ang sitwasyon ng ating Department of Education. Magkakaroon po na naman ng malawakang korupsyon, di ba? Kung nako, sana lang hindi buwaya yung ilagay nila diyan. Yung mga maliliit lang sana na isda pero ginagalang. Di ba? Mahirap pag buhaya nga inilagay dyan sa Department of Education, baka pati yung chalk. Ay wala na. Maging lang. Wala talaga mga kabayan. Yan po, siguro isa po sa dahilan na nakikita ko. Para matulungan po, pero magiging useless lang ito. No? Kapag buhaya nga ang inilagay dyan ulit sa... Kaya po mga karabin natin, ano po sa palagay ninyo? Yung dahilan po ni Vice President Sara Duterte kung bakit po siya nag-resign. Eto yun, pangalawa na lang po yun. Eto ang pinakauna para suportahan, no? Para po suportahan si
Tatay Digong at si Mayor Baste, Kibuloy at kung sino pa man na inaapi nila. Or suportahan ang Davao City. At maging isa ng guest speaker dyan sa nakikita ko lang sa Maisog Rally. Baka dito na magsimula ang spark ng taong bayan. Nako, talagang tinik nga talaga, no? Sa lalamunan ng mga Marcos, si Vice President Sara Duterte, pag nangyari po yan, right? Right mga kababayan, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Maraming salamat po.